Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. While driving, I am talking to God. Talking and listening. Habang ako po'y nagmamaneho, ako po ay nakikinig sa Diyos at ako po ay nakikipag-usap sa Diyos. Bow down your head and let us pray. O Diyos, Ikaw naman ang may ibig ng lahat. At ang masusunod ay ang iyong kalooban, hindi ang aming nais. Kaya kami po ay sanayin mo na ang ibig mo ang aming laging tangkilikin. Salamat, maluwalhati ang banal at dakila mong pangalan sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay nagsabi ng Amen. Ang pinaka-isa pong mahalaga na kasangkapan ng bawat isa sa atin ay ang isipan. So one of the vital tool for our living a successful and a revived life is our mind. Sa Colossians chapter 3 verse 1. Colossians chapter 3 verse 1. Dito po ay napakaganda po ng isinulat ni Pablo sa mga Kristiyano sa Colossae. If you then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Doon po sa panimula ng talata ay ito po ay patanong. Kung ikaw nga, kung magkagayon, ay kasama sa pagkabuhay ni Kristo. So, bawat isa po sa atin, nung si Jesucristo'y mamatay, tayo po'y kasama doon sa kanyang kamatayan dahil yung kanya pong kamatayan ang siyang kabayaran at katubusan sa ating kasalanan dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya kailangan doon sa kanyang kamatayan tayo ay makasama. At yun po ang katotohanan. Kaya doon sa kanyang kamatayan dahil sa ating kasalanan tayo'y kasama niya doon sa kanyang kamatayan. Kaya't nung siya'y buhaying maguli, kasama rin tayo sa pagkabuhay na maguli. Kaya doon sa katanungan, if you then be risen with Christ, kung ikaw ay maniniwalang ikaw ay binuhay kasama ni Kristo at dapat ito ay paniwalaan mo sapagkat doon magsisimula ang bagong buhay. If you then be risen with Christ, seek those things which are above. So, meron ka pong gagawin. Ang iyong hahanapin ay yung mga bagay na nasa ibabaw. Hindi po ibabaw ng bubong, kundi ang ibig sabihin ay sa langit. Amen? Na kung saan si Kristo'y nakaupo o nakaluklok sa kanan ng Diyos. Ngayon, so ating pansinin po ang ipinagagawa dito at utos, seek. At sa verse 2 po, ay meron pa rin ipinagagawa, set your affection on things above, not on things on the earth. So doon po sa una ay seek, at dito naman po ay set. Iba po yung paghanap at iba po yung pagtatalaga. Kaya hindi ho dapat na nagwe-waver at naglalakbay ang ating isipan. We have to set it. Saan natin ito itutuon? On things above, not on things on the earth. At sabi ko, Panginoon, ano po ang ating titulo ng mensahe? At ang sabi niya, at ipinaalala niya sa akin ang kausap ko na isang miyembro ng isang spy network. Based, hindi ko nababanggitin ng bansa, pero very powerful po yung spy network. At ang sabi niya, pag sila raw ay pinadadala para pong CIA, meron pong briefing and debriefing. So, ang titulo po ng mensahe, Briefing and Debriefing. Process to Success. So, dito po ay napakahalaga.
So, kung atin pong uunawain, kung ikaw ay sanay sa isang halimbawa ay basketball o volleyball, di mo, nandun kayo sa kinakausap kayo ng coach. Ang tawag po do'y briefing. At sa halftime, babalik po sila sa kanilang lugar na pinag-uusapan at magkakaroon ng debriefing. Tama po ba? Ang ibig sabihin ng debriefing, ituturo sa kanila ang kanilang mali at ituturo sa kanila ang tama. Briefing and debriefing. Kaya kung tayo lamang po ay magiging matalino at magsasanay na tayo ay maging masunurin, ikaw at ako'y dinadala ng Diyos sa Kanyang iniisip na pagkalagyan at ang laging laman ng isipan ng Diyos, ikaw ay laging matagumpay. Hindi nagplano ang Diyos na mabigo ang Kanyang mga iniibig. Di po ba kagabi ang sabi ko sa inyo, paborito ka ng Diyos? Tatanungin kita, di po ba paborito mo ang iyong anak? At ano ang ginagawa mo doon sa iyong anak? Hanggat maaari, ikaw ay nagpapakasakit, hanggat magagawa mo, ikaw ay magtitipid sa iyong sarili, pero gusto mo na maganda ang kalagayan ng iyong anak. Kaya't ito po ang ating unawaing mabuti. Gusto ng Diyos na ikaw ay maganda ang katayuan sa buhay. Nais ng Diyos na ikaw ay magtagumpay sa anumang suliranin na iyong kinaroroonan. Pero may gagawin ka. You have to set your affection. Kailangan maituon mo ang iyong mga gustuhin sa buhay. At kung titingnan po natin, ang 12 alagad ay ipinadala. Pero bago sila ipadala, nagkaroon ng briefing. Sa Luke 9, ipakikita ko po sa inyo ng mabilis. Sa Luke 9, verse 3 to 6. So this is briefing. And he said unto them, take nothing for your journey, neither staves, nor scrip, neither bread, neither money, neither have 2 coins apiece. So ano po ang briefing? So ipinadadala sila ng Panginoon, isinusugo sila ng Panginoon at ang sabi ng Panginoon sa kanila, huwag kayong magdadala ng anumang bagay sa inyong paglalakbay. Ano pa po kaya ang layon at intensyon ng Diyos, ng Panginoon, para matuto silang umasa lang ay sa Diyos? Kanina sa ordination, sabi ko doon sa kaibigan ko, alam mo, noong 1980s, tayong lahat ay payat na payat at butot balat, nagsisimula tayo sa ministeryo. Halos wala na tayong makain sa paglilingkod, pero tayo nagpatuloy. At yung aming inordain kanina ay nakapagtayo siya ng simbahan, fully air-conditioned sa lalawigan ng Laguna. At ang dahilan, siya po ay nagsanay na maging masunurin sa Diyos. At ang sabi niya sa kaniyang patutuo, basta pastor, laging bulok na sasakyan ang pag-aari ng pastor. Pero hindi na ngayon. Kapag natutunan mo ang susi ng paglakad na maunlad at matagumpay. Kaya ngayong sandaling ito sa 3 gabi, nais kong maranasan mo ang susi at paraan ng iyong tagumpay. Take nothing. So kailangan pong makinig tayo sa ipinagagawa ng Panginoon. So ano naman ang debriefing? So nung sumunod sila sa Panginoon, laging pagkamasunurin po ang tampok. If you be willing and obedient, you shall partake. Yan pong word na partake ay makakabahagi ka. Lagi kang pagpapalain. Walang naghihirap na ang pera ay pinagkaloob sa gawain ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga, at walang mapapahiya kapag ang isang Kristiyano ay nagtiwala ng lubusan sa Diyos. Ang debriefing ay nasa Luke
chapter 10, verse 17. So this is debriefing. Pagkatapos ng kanilang paghayo, and the 70, so ito naman yung ikalawang pangkat, pero gusto ko lamang pong maipaliwanag sa inyo ang debriefing. And the 70 returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name. Verse 18, and he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Then verse 19, behold, I gave unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Ito po ang debriefing, verse 20. Notwithstanding in this, rejoice not, that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. So ano ang briefing? Sa inyong paghayo, na ipinangangaral ninyo ang salita ko, huwag kayong magdadala ng anuman sapagkat sa iyong paghayo, ang mga iyong dinadalhan ng salita ko ang magpapatuloy sa kanilang bahay, ang magpapakain sa iyo, ang magbibigay ng kailangan mo dahil ito ay kanilang gagawin. So, what is the briefing? Na sila ay sumunod lamang sa Panginoon at sila'y umasa lamang sa Panginoon. At pansinin po nila, naranasan ba nila yung sinabi ng Panginoon? Naranasan po nila na sila ay nagkaroon ng bahay na hindi kanila sa kanilang paglalakbay. Naranasan nila na pakainin sila sa mga lugar na wala naman silang dalang pera. Sa aking paghayo sa mga misyon, naranasan ko po kung paano kami saludarin sa Ho Chi Minh City, sa Hanoi, sa Sihanoukville sa Thailand. Kami po'y tinatanggap sa mga bahay ng mga Thailander, sa mga bahay ng Vietnamese. Why? Dahil yun po ang utos ng Panginoon. Humayo ka at bahala yung iyong hahayuhin sa pagbigay ng pagpapala sa iyo. At kapag naranasan mo po ito ang debriefing. Huwag kang lubhang matutuwa doon sa mga naranasan ninyong mga himala. Ang ikatuwa ninyo, ang inyong pangalan ay nakatala sa langit. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Glory! So, atin pong unawain na kaya ikaw ay nakapagtitiis at natatagalan mo ang mga sunod-sunod na kabiguan dahil ang pangalan mo ay nakasulat sa langit. Amen? Dahil hindi ka magtatagal kung hindi nakatala ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Nakatala, kaya hanggang ngayon, ikay buong katsiyagaan na nagpapatuloy sa revival. Oh, purihin ng Panginoon. Kaya nais kong inyong maunawaan, set your mind, set your affection. Ituon mo lang sa ipinagagawa sa iyo ng Diyos. Huwag kang manghinayang. Nakakapanghinayang po eh. Panginoon, ibibigay ko po ba itong halagang ito, Panginoon? May paggagastahan po ako. At kapag ganun ang tanong ko, hindi ko naririnig ang boses ng Diyos. Pero pag ibinigay ko yung kanyang iniuutos, kapag nagawa ko, nasa kako maririnig na muli yung kanyang boses. Hello? Kaya nga unawain nating mabuti. May tiisin, pero mas malaki ang pagpapala kaysa pansamantalang mga tinitiis natin. Unawain po nating mabuti. So, hear this and then i-reflect mo sa iyong sarili. Sa 2 Corinthians 2:14 and 15. 2 Corinthians 2:14 and 15 at tingnan mo kung ito ay nangyayari sa iyo. Now thanks be unto God, which always causeth us to triumph in Christ, and make it manifest the savor of His knowledge by us in every place. So pansinin po natin. Ang katanungan, kilala mo ba si Jesucristo sa personal na pagkakilala? Ang mga nakakakilala kay Jesucristo
ay laging magtatagumpay. Hello? Now thanks be unto God, which always, ano po ang Tagalog sa always? Ilang araw yon? Araw-araw, ano po? Ayan, so now thanks be unto God, which always causeth. Yung pong word na cause, lagi siyang gumagawa ng paraan, hallelujah. Sino ang gumagawa ng paraan para ikaw ay laging magtagumpay? O hindi po tayo. Nakukuha niyo po? Now thanks be unto God which always causeth us to triumph in Christ and make it manifest. Ano po ang ibig sabihin? At ang Diyos ang gagawa ng patutuo sa iyo at sa aking buhay. At ano ang patutuo? Ang patutuo po ay hindi dahil marami kang nasagot na panalangin. Ang patutuo po ay dahil kilala mo si Jesucristo. At ano ang katibayan na kilala mo si Jesucristo na kahit may kirot ka sa katawan, nagdiriwang ka pa rin sa Diyos. Hallelujah! Kahit na may nakakapakang bukol, it is no big deal sapagkat ikay naniniwala na may himala ang Diyos. Kaya merong ikaw na matatanggap at ang gagawin mo lamang ay maniwala. Hello? Yun po yung second part. The savor of this knowledge by us in every place. So hindi ka po malalampasan ng tagumpay. You are triumphant in Jesus Christ. Sa 2 Corinthians chapter 4, verse 7, yan nais kong inyong maunawaan, darating na yung malalaki mong pagpapala. Amen? Kung hindi sa buwang ito hanggang 15 ng Nobyembre, kung maniniwala ka. Amen? At ang sabi po dito, but we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. Ngayon natin pong unawain, bakit ka pagtatagumpayin ng Diyos? Dahil doon sa kayamanan ng Diyos na nasa iyo. Hindi nyo narinig. Bakit ka laging pagtatagumpayin? Why is it that God will always make you triumphant? Because of the treasure that is in you. Amen po ba? Nasa iyo yung kayamanan ng Diyos. At sino ang kayamanan ng Diyos? Si Jesucristo na nasa iyo. Amen? Kaya nga, ating pansinin, but we have this treasure in earthen vessels. Ano po yung earthen? Ito po yung putik na sisidlan. At ano po itong putik na ito? Itong katawang lupa na laging mareklamo, na laging nagkakamot pag kinakagat ng lamok, na laging galit pag gutom at hindi agad na ipagluto. At kaya magagalitin ang tao dahil siya ay yari sa putik. Hello? Pero sa kabila ng masama nating ugali, tayo'y sinidlan pa rin ang kanyang kayamanan. Oh, purihin ng Panginoon. So you have that treasure inside you. Kahit na paminsan-minsan ka lang dumalo. But we have, but you have, but I have this treasure in my physical body, in your physical body, that the excellency of the power may be of God and not of us. That the excellency na ang kabunyian ng kapangyarihan ay hindi sa iyo kundi sa Diyos. Na sa kabila ng 10 taong ka nang uubo-ubo, ikaw ay buhay pa rin ngayon. Na sa kabila ng maraming buwan na hindi ka makatulog, ikaw ay malakas pa rin. Why? Because of the excellency of the power of God that is working in your life. Kaya wag ka nang makikinig kung sino-sino nahahatulang ka, nako, yung mga ganyan, namamatay agad. Huwag mo silang pakinggan sapagkat hindi sila ang iyong Diyos. O, purihin ng Panginoon. Amen! Amen! You were created to triumph always in Christ. Linikha ka para ikaw ay magtagumpay kay Kristo. Oh, purihin ng Panginoon. Sabihin mo, purihin ng Panginoon.
Verse 8. Excited na kayo, buhay na kayo, aabot tayong 1 oras ang mensahe. We are troubled on every side. Ano raw ang buhay ng isang matagumpay? Troubled. Hallelujah. So ano ang palatandaan ng matatagumpay? Nasa paligid nila ang gulo. Yet not distress. Napapaligiran ng gulo sa iyong bahay. Pagbalik mo mamaya, Mami, baong ko bukas. Naibigay ko na sa revival. Pero sabi po dito, troubled on every side. Nagugulo sa lahat ng paligid. Pero hindi nanganganib. Hindi nawawala ng pag-asa. Hallelujah! We are perplexed. What is perplexity? No remedy. Pag sinabing perplexed, no solution at hand. So we are perplexed. We are faced with impossibilities, but not in despair. Hello? Hello? Dumating ang foreclosure ng iyong house and lot, pero ikay nagsasayaw pa rin because you believe that God will free you from that foreclosure. I'm speaking on what I experienced from Him. Because I cannot testify anything na hindi nangyari sa aking buhay. Otherwise, I will be a hypocrite. Kilala ko ang Diyos. Hindi siya nagpapabaya. Kapag ako'y nabigo, ako ang nagpabaya. Never ang Diyos. But not in despair. Hindi pa po tapos ang 2 talata. Merong number 9. Dahil semicolon pa lang. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Amen? Semicolon ulit. Kaya nga, pag nangyayaring gulong-gulo ang paligid mo, rejoice. Be glad. Dahil hindi ka pinababayaan ng Diyos. Dahil kung pinabayaan ka na ng Diyos, baka nagdadrugs ka na. Kung pinabayaan ka ng Diyos, baka puro lasenggo na ang iyong kabarkada. Kung pinabayaan ka ng Diyos, baka ikay balik kasino. Pero hindi tayo pinababayaan ng Diyos, amen? Kaya ayaw na nating balikan yung dati, amen? Tayo'y bago na. Glory! Hindi na tayo BSDU na bumabalik sa dating ugali. Tayo ay bago na kay Kristo. If any man be in Christ, he is a new creation. Behold, all things are become new. Behold, all things become new. Behold, all things pass away. Behold, all things become new. You are a brand new Christian. Amen. Every day you are brand new. Every day you are refreshed and revived. Why? Because of the treasure that is inside you. Oh, ang Diyos po ay napakabuti. Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus. What is the dying of the Lord Jesus? Wala ka ng aray sa iyong labi. Wala ka ng reklamo sa iyong bibig. Hallelujah. Wala ka nang nakikita kundi tagumpay, hindi na ang kabiguan. Wala ka nang tinitingnan na anumang pagkalugi ang tinitingnan mo na ay ang pananagumpay sapagkat pag nagtapos ang pagkalugi, ang kasunod na ay pakikinabang. Pag nagtapos ang sakit, ang kasunod na ay kalusugan. I'm so excited. Debriefing is the process to success. Kaya kung ikay bigo ngayon, I want to instruct you, you will succeed. Amen. Kung ikay walang-wala ngayon, gusto kong sabihin sa iyo, magkakaroon ka ng kasobrahan not many days from now. Pero ang himala ay nagsisimula sa paniniwala. Amen? Ulitin kong muli, ang himala ay nagsisimula sa paniniwala. Sino ang hindi magugulat sa paggawa ng Diyos? Dahil sa paglilingkod, si Pastor Dexter ay may bago ng Innova. After ilang buwan, nung Friday, si Pastor Kenneth ay may bago na ring Innova. Why? Because they are bearing in their body the dying of the Lord Jesus Christ.
keep on believing. Sabi ko nga sa Panginoon, Panginoon, walang nag-iwan ng hanap buhay na maghihirap sa paglilingkod sa iyo. Ulitin ko, hindi ninyo narinig. Walang maghihirap na nag-iwan ng hanap buhay para sundin ang Panginoon. Kaya nga ang tanong ni Pedro, paano na kami? Imposible pala na mapagpala. At ang sabi ng Panginoon, at huwag ninyong kalilimutan, siyang nag-iwan ng bahay ng pamilya dahil sa akin, magkakaroon ng 100 bahay sa ibabaw ng lupang ito. Nabasa niyo po ba yun sa Biblia? Kung ikaw may nasa kalungkutan ngayon, pag ikaw ay nanumbalik ang kagalakan, kung 10 taong kang nalulungkot habang buhay na ikay maliligayahan. Amen? At hayaan mong magtapos ngayong gabi. Ang mga dapat magtapos at magsimula ang dapat magsimula. Kaya nga po sa kabuuan, napakayaman mo po. Sa maniwala ka o sa hindi, napakayaman mo. Una, dahil ikaw ay yari sa putik. At tandaan po natin, kapag ikaw po ay nakakuha ng diamante, hindi mo po agad makikita yon. Dahil ang genuine at pure diamond ay nakabalot sa 2 toneladang coal. Hello. Kaya ang kayamanan mo ay nakabalot sa iyong katawan. There is treasure inside you. Kaya kailangan ipahayag mo. Ang mahirap ay magsabing siya'y mayaman. Hello. At ang may sakit ay magsabing, pero anong ginagawa ng maraming Kristiyano? Nagpapatutuo ng sakit. Alam mo, nung 1 linggo, ito naman ang sumakit sa akin. Kamakalwa, ito naman ang sumakit sa akin. Naglalakbay yung kirot. Nakakuha niyo po. Eh, kung ipinatutuo mo, set your mind, set your affection on things above, the treasure is inside you. Amen? The treasure is in you. Bow down your head and believe. Panginoon, ang yaman ay nasa bawat isa sa amin. Tulungan mo na kami ay tumingin sa iyong salita na kami ay matagumpay. Sa iyo ang lahat ng kalwalati at papuri, maganap at mangyari ang katuparan ng iyong salita sa bawat isa sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Hallelujah. Ang Diyos po ay napakabuti. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.